Maaaring ito ang magandang panahon para masuri ng taong bayan ang tunay na nagtatrabahong leader sa gitna ng issue at ingay sa politika, ayon sa Malacanang. Sa kabila nito, sinabi ng palasyong nakatutok ang Pangulo sa tuloy-tuloy na pagtulong sa nangangailangang Pilipino. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panuntunan ng Senado sa pagliliti sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na pahintulutan ang mga senador na lumahok sa mga sesyon online na naging mitya pa ng pag-walkout ng minority bloc. Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. So ito ay talaga malaking question, although noong parating sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, pinayagan lamang ang digital conference noong pandemya. Dati na rin hiniling noon ni mamamayang Liberal Party List Representative at dating Senador Laila de Lima ang digital participation noong nakapit siya habang naghihintay ng resolusyon sa kasong kriminal na kinaharap noon. Pero tinanggihan ang mambabatas, kaya giit ng palasyo. Dapat din siguro malaman nila na mahirap magkaroon ng online voting kung wala ang tao mismo sa mga pagpupulong at pagkakaroon ng diskusyon. Ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili. Samantala, binigyan diin ng Malacanang na hindi sa numero ng mga survey pero sa trabaho nakatutok si Pangulong Marcos. Partikular na rito ang walang patid na pagtulong sa mga labis na apektado ng mahal na presyo ng langis. Patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.